Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Welcome to my program, Point of View, and I'm your host, RJ Salgado. Join me in the next hour or more as we dig deeper into the issues behind the news, from police accomplishments to the political arenas, from national issues down to local events. We'll get to know our leaders, what they have accomplished, and what their future plans are. And if needed, we'll call out the personalities who need to answer inquiries about various concerns of the people who are asking for accountability, transparency, and performance. On our program, we shall also try to provide assistance in any way possible to our valued viewers who are in need of adequate public service, from legal advice to medical assistance. Welcome to my program. Okay, isang magandang araw, Pilipinas, at sa lahat ng ating mga kababayan all over the world. It's another weekend, Sabado na naman, at napakainit na naman ng panahon. Isang magandang hapon sa inyong lahat, at welcome po sa programang Point of View, at makakasama nyo ang inyong lingkod pa rin, RJ Alakdan Salgado. Yan. At siyempre, bago tayo magpasimula, nais muna nating batiin yung ating mga nanonood ngayon ng live. Ayan, si Mrs. Estrella Romantico. Yan, isang teacher yan sa elementary. Yan sa lungsod ng Calamba, sa Central 1. Yan, magandang hapon at maraming salamat sa iyong panonood. Yan. Pinalagaan sa atin si Congressman Miao. Yan. Medyo makulit ang kanyang pinahalagaan sa atin. Yan. Isang magandang hapon nga pala kay Congressman Kiko Barsaga. Yan. Magandang hapon. At sana naman Robert Maico ng GMA7. Ba, gandang hapon sa iyo, kaibigan. At maraming salamat sa iyong panonood. Sana naman doon sa ating mga viewers, paki-like po at paki-share ang ating program ngayon. At siyempre, doon sa mga hindi pa nakakaalam, ang Point of View ay isang semi-news program. Good afternoon. Lalo doon kay Sir Ronald Santos. Magandang hapon. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating programa. Ayan. Medyo may makulit lang. Ayan. At pinalagaan sa atin ni Congressman Barsaga. Ayan, kanyang Siamese. Ayan. So, nangungulila. Para sa araw na to, ang ating pag-uusapan, siyempre, medyo walang kamatayan yata. Walang kamatayan ng pasasalamat. Mag-congratulate ang ilang mga politiko dito sa lalawigan ng Laguna. Congratulations daw dahil nagtagumpay ang mga Lagunense. Lagunense ba nagtagumpay o kayo? Yun ang tanong. Naman kayong nagtagumpay, turo kayo ng turo, mamaya manuno kayo niyan. Anyway, ang tinuturing nilang tagumpay ay
pagkakabasura o pagkakaharang doon sa municipal resolution o yung pagbibigay ng pahintulot ng sangguniang bayan o ng local government ng bayan ng Kalawan dito sa isang private firm na kung saan magtatayo ng isang sanitary landfill sa Barangay Imok. Yan. So, ang balak na sanitary landfill, doon nga, lalagay nila sa, doon nakalocate. Doon yata sa, ewan ko, Bundok ba to o Burol? Yan, sa may Barangay Imok. At, ayon dun sa mga kumokontra o kung sino man nagpasimula ng pagkontra, ito ay isang makakasama o makakasira ng kalikasan. May masamang epekto raw na may dudulot sa kalikasan at sa mga residente. Yun ay ayon, ito ililinaw natin. Ayon doon sa kung sino yung nasa likod ng pag-organisa ng pagtutol. Ako, basically, nakita ko na yung blueprint, yung plano, nakakausap rin yung mga nagnanais na isagawa itong sanitary landfill at nakipagdiskusyonan na rin ang inyong lingkod doon sa mga ilan sa mga kumukontra. Nais nilang ihalin tulad ang nasabing sanitary landfill doon daw sa may balay hangin na basurahan. Tagal na nung basurahan na yon. Actually, yung nasa balay hangin, parang open dump site o landfill, open landfill yon na sinasabi ng controlled landfill. Pero basically, ang controlled landfill, kung titingnan po natin ang nangyari sa may balay hangin, basta tinatampak lang doon yung basura. Dati hindi pa pinagbabawal yung pagsusunog, may nagsusunog, tatapon, tatabunan, uhukay ulit, tatabunan. So, ganoon nangyayari. Unlike dito sa sinasabing sanitary o controlled landfill na nais ipatayo sa Barangay Imok, ito ay isang napakalaking pasilidad para sa kaalaman ng sa mga kumokontra. Ewan ko ba naman doon sa mga nasa likod niyan kung bakit naman kinokontra. Baka naman di lang natin alam Di natin alam. Baka lang. Baka naman kasi naunahan lang kayo o meron nais manukin na private firm itong administrasyong may solusyon daw. Administrasyong may solusyon. Ayun, mabalik tayo dun sa facility. Ang facility na to, bukod dun sinasabing pagtatampakan ng basura, ibabaon, tatabunan, meron din tong tinatawag na filtering sa ilalim. Para bang, i-filter yung mga tumatagas na mga likido, kung whatever na likido tatagas doon. Ayun, pagdating naman doon sa likido na yun, dadaan rin to sa isang pasilidad kung saan i-filter to, isa-sanitize o i-distill
upang maging malinis na tubig na pwedeng gamitin sa mga palayan. Maaaring hindi pwedeng inumin, pero yung magamit man lang sa palayan. Meron din itong tinatawag na watershed o water basin, kung saan dito may impact yung na-distilled na tubig, na sanitize. Dito rin may ipon yung tubig just in case na tag-ulan. At ang isa pa sa maganda dito, meron tong waste to energy facility. Anong ibig sabihin nun? Yung basura, sa anumang paraan, maaaring sunugin, o kung anumang proseso, ay i-convert to sa kuryente. Ngayon, tanong ko, sa ganitong klase na proyekto, sa ganitong klase ng pasilidad, gaano man itong kalaki, at nakita naman natin, hindi lang sa pagbabawas ng basura sa bawat munisipyo, bawat lungsod, ang magiging pakinabang dito. Paano mapapakinabangan? Una, hindi na para bumiyahe ng napakalayo ng mga karatig bayan o lungsod upang magtapon ng basura nila. At least, less the cost. Mas makakamura dahil may travel cost yan. May travel expenses. Makakatipid. Ano pa? Yung may ipon na tubig, madidistill, yung mako-convert sa malinis na tubig, magagamit para sa pagsasaka. Sinong makikinabang? Ang mamamayan, mga magsasaka. Nandyan din yung waste to energy. Sino makikinabang? Isa yan sa magiging provider ng Meralco, ng kuryente. Ano ang maaring may dulot nito? Maaring magkaroon ng MOA o kung ano man na ang mga taga-Imo at karatig barangay ay magkaroon ng diskwento dahil nasasakupan sila ng nasabing sanitary landfill. Ngayon, ano yung sinasabing makakasama sa kalikasan? Kung ganun, poprotektahan ng mga may-ari o na mag-ooperate na to na maiwasan na may masira, maapektuhan na kalikasan sa paligid. Hindi ko alam kung sino yung kilala ko. Kilala naman natin kung sino yung napakagagaling na mga politikong nasa likod nito. Mga humaharang. Eto lang ang tanong ko sa inyo. Tinuturing nyo na isang tagumpay ang pagkakaharang sa nasabing landfill. May solusyon ba kayo? Meron ba kayong nakahain na alternative solution kapalit nitong proyektong to? Tanong ko, baka naman ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw, kontra kayo ng kontra, harang kayo ng harang, wala naman pala kayong mga solusyon. Yan kasi minsan ang hirap sa mga kontrapelo. Magaling lang umaungaw. Wala namang bit-bit na solusyon. Magkatanungan tayo. Ano ipapalit nyo? Just in case. Yung iba, sinasabi nila, ganon, yung basura nyo, dito nyo sa amin tatapon. Eto naman ang tatanong ko sa inyo, pabalik ko sa inyo, kung kayo taga-Kalawan na kumukontra.
Sa tingin nyo, yung dami ng basura nyo araw-araw, magiging sapat yan para dun sa waste and energy facility? Sapat ba ang dami nun? Kung ilang tonelada man yan, isang araw, kung abutin ng tonelada sa buong bayan ng Calauan, kaya niyang patakbuhin ang pasilidad ng waste to energy? Makakapaglikha ba ng sapat na enerhiya yan para makapag-ambag sa kuryente? Yun ang sinasabi ko, kontra kayo ng kontra. Ayaw nyo munang mag-iisip. Natural. Kaya nga tinawag na regional sanitary landfill. Ipagpalagay na magtapon man dyan ang mga bayan at mga lungsod ng Laguna, samahan na ng taga Quezon, taga Batangas, medyo malapit eh. At least, magiging sapat yung dami ng basura upang tumakbo yung waste to energy facility. Hindi naman porket nagtapon ng basura, lahat yun, 100%, lahat yun, ibabaon doon sa lupa. Natural. Nandyan pa rin yung segregation. Ihiwalay yung mga pwede pa, yung mga recyclables, tulad ng plastic. O kung ano man materials. Dagdag hanap buhay yun o kita sa mga residente ng taga-Calauan. Yung pwedeng sunugin at pwedeng idaan sa waste to energy facility, yun ang susunugin. Matapos sunugin, ano mangyayari? Saan pupunta yung abo? Yun ang ibabaon. Yung mga hindi pwedeng sunugin, yun din ang ibabaon. Ngayon, ang tanong ko, 100% ba ng basura ng mga magtatapon dyan, lahat ibabaon? Ang mahirap sa mga tao na kumukontra, nami-misinform kayo. Nami-misinform kayo doon sa mga narratives o mga sinasabi ng mga politiko na nasa likod niyan. Ang pagharang, mga politikong may isang pangsariling interes. Yung mga nagrally sa Kapitolyo, sa tingin nyo ba? Ang tanong ko, sa tingin nyo ba? Kusang loob yun? Hindi po maniniwala ang inyong lingkod na kusang loob yun. Ito ay inorganisa ng isang politiko na bihasa sa pag-organisa ng mga ganyang mga magrarally, magpoprotesta para mapanigan yung kanilang balak, ma-pressure yung nasa kabilang lamesa naman. Kaya ano nangyari? Na-pressure nga yata. Ewan ko kung na-pressure o yung iba sadyang loyalista sa may solusyon. O kayong mga may mga loyalista sa may solusyon. Ano ang solusyon nyo ngayon? Hinarang nyo yan. May papalit na ba kayo? O baka naman may kausap na kaya may solusyon. Hindi nalalayo yan sa isang papahapyawan natin. Papahapyawan lang natin ang topic maya-maya. Kaya baka kaya hinarang kasi may solusyon. May kausap ng iba. Aba, ay hindi natin malaman kung ito'y politikahan. Kung sa totoo lang. Eto hindi ko naman sinasabi na maaaring mangyari.
Yung bawat magtatapon sa isang pasilidad na ganyan, may binabayaran per truckload. May binabayaran yan. Ngayon, baka naman doon sa may solusyon, eh ganun ang agreement. Ipagpalagay na natin, kada truckload may 10 piso siya. Ilang truckload yan sa isang araw? Baka naman ganon. Kaya hinarang. Hindi natin sinasabi na yun nga maaring maging dahilan ng solusyon. Pero, sinasabi lang natin, kontra kayo ng kontra dito sa sanitary landfill na to, na ilalagay dapat sa barangay Imo sa bayan ng Kalawan, ay utang na loob naman. Sana naman may kasama kayong solusyon. Katulad ng sinasabi ng inyong lingkod, dito, sa programang to, we give credit when credit is due. Pero, kapag may mga dapat punahin, pupunahin natin. Lalo't nakikita natin may halong politika ang usapin ng issue. Lalo't kapag nakikita na natin na may disinformation na nangyayari. Lalo na't kapag may mga ginagamit na tao, ginagamit ng mga politiko para sa pangsarili lang interes. Tapos meron pa kayong bumabanat pa kayo ng congratulations. Excuse me po. Ayan. Congratulations dahil naharang ninyo. Gagamitin nyo pa ang mga tao na kesyo Ayan. Ayan. At meron daw nais tumawag. Malaman natin. At panandalian. Ayan. Sandali lang po. At ibigay lang natin ang number natin. Ayan. At mukhang merong tayong surprise caller na nais tayong makapanayam at alamin natin kung ano yung storya ng buhay nito. Hindi. Maraming salamat naman kung sakali. At ito, paglilinaw lang siguro para sa kalaman, kabatiran ng lahat. Sakali ay makapanayam natin ang mismong mayor ng bayan ng Kalawan regarding sa issue at malaman natin kung ano na ba ang updates, kung ano ba ang naging dahilan ng sabihin na natin kung bakit hinarang ng
ah, hinarang ng sanggunian ba o mga bukal. Pagpalagay na natin, sanggunian na. At total, sila naman yung forward neto ng sa sanggunian para maharang. Ayan, sana naman makakausap natin si Vice Governor Attorney J.M. Carait regarding sa issue na to. Ayan. Malaman natin kung ano na ba talaga. Dahil unang-una, medyo na nakakabigla lang. Biglang nagsulputan yung mga congratulations dito, congratulations sa inyo, congratulations sa atin, congratulations nga. Wala namang kayong naging solusyon. Ilatag nyo sa tao kung anong solusyon nyo. Dapat ganon. Kinokontra nyo o kumontra kayo, sinulong nyo ang paghaharang. Dapat, ito yung solusyon natin dyan. Ito yung kapalit. Ito yung mas makakabuti. So, yun. Viewers natin, lalo na dun sa mga taga Laguna. Kakalawan. Sana naunawaan niyo yun. Na bago kayo nagpagamit, eto yung politiko na sinasabi natin, sana ito bihasa to sa pag-organisa ng mga ganyang mga protesta. Bueno, dati na niyang ginawa to. Nung may usapin regarding sa lupa, nag-organisa, nagpapunta ng mga tao doon sa kanilang munisipyo. Siyempre, nagulat yung mga wala namang permit, lumikha ng ingay, lumikha ng ay magandang hapon, good afternoon, kay pinsan, kay Roger Salgado Zuniga. Yan, mabanggit natin Zuniga, si Bukal Zuniga ng Barangay San Ildefonso dyan sa bayan ng Alaminos. Siya ang ABC President ng buong Laguna. Yan, sa magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood. At inuulit ko, please like, share, and follow po dito sa ating programa. Ayan. At mahalagang tulong na po yung inyong magagawa sa pag-share ng ating programa. Magbabalik ang Point of View kasama ang inyong lingkod, RJ Salgado.
program, Point of View, and I'm your host, RJ Salgado. Join me in the next hour or more as we dig deeper into the issues behind the news, from police accomplishments to the political arenas, from national issues down to local events. We'll get to know our leaders, what they have accomplished, and what their future plans are. And if needed, we'll call out the personalities who need to answer inquiries about various concerns of the people who are asking for accountability, transparency, and performance. On our program, we shall also try to provide assistance in any way possible to our valued viewers who are in need of adequate public service, from legal advice to medical assistance. Welcome to my Okay, welcome back sa programang Point of View. Kasama siyempre ang inyong lingkod, RJ Alakdan Salgado. Yan. At, yan. Sana naman ma-resolve natin yung mga problema dyan sa sanitary landfill na yan. Sana magbago isip ng mga tinatawag nilang Loyal 10 ba yun? Super 10? Yung Brave 10. Brave 10 ang may solusyon. Yan. Sana naman magbago. At sayang po, maraming makikinabang. Huwag niyong isipin yung disinformation o kulang sa impormasyong sinasabi ng ilang politiko. Lalo na nung politikong nasa likod ng pag-organisa ng kilos protesta at yung politikong siya nangunguna sa pagtutol. Yan. Anyway, so, dito naman sa dito bago to. May kaugnayan pa rin naman to dun sa sinasabing hindi naman special segment pero meron tayong na-spotted. Yung actually na-spot ko lang. Naispatan ko dun sa newsfeed. So, para medyo mas makilala nyo, full screen natin para makita nyo. Yan. Spotted. Sino yun? Anong ginagawa no? Yung si Mayor Ross Rizal ng Calamba City. Na nasabing ika nga, leadership by example. Kakita ng konting may kalat, tinapon sa basurahan, pinulot. Yung sa mga residente naman dyan, di na kayo nahiya. Dahil nyo, mayor pa ang nagdampot ng inyong kalat. Yan. So dito naman, wala naman issue dyan. Kaya nga, baka nagkataon lang na may nakitang kalat, pinulot na rin. Pero bagamat ganon, ito lang ng isang patunay na dun sa bawat public servant, lingkod bayan, politiko, na nais
manilbihan sa pamahalaan, manilbihan sa mamayan, manilbihan sa bayan. Lead by example. Hindi yung panay utos. Matagal ko nang binanggit yan doon sa mga nauna nating programa. Hindi porket mga barangay kagawad kayo, barangay chairman, konsehal ng bayan, mayor, congressman, bukal, gobernador, senador, ay panay utos lang ang gagawin ninyo. Ika nga ay dumana sa mata nyo, iuutos nyo pa. Magkusa kayo. Di naman makakababa sa inyong pagkatao kung sakaling magkusa kayo. Same time, mas matutuwa pa sa inyo constituents nyo. Baka gayahin pa kayo. Gagayahin yung good deeds, kumbaga. Di ba napakasarap maglingkuran sa mamayan, sa bayan, ay kay tinitingala. Hindi dahil makapangyarihan ka, hindi dahil mayaman ka. Tinitingala ka dahil nakikita nila ang mga nagagawa mo, mga ginagawa mo. Na kahit nandiyan ka sa posisyon, kaya mong gawin yung mga dapat gawin ng isang ordinaryong mamayan. Sana nga lahat ng ating mga lingkod bayan kapareho ni Mayor Rosisal. Sana nga may kusang palo. Sana nga they could lead. They could lead by example. Usapang basura, yun. Yung isa sa topic natin na mainit kanina, naharang gagawing basurahan. At least dito, good news. Isang public servant, isang mayor, marunong magtapon ng basura. Marunong magpanatili ng kalinisan sa kanyang lugar. Kaya sa muli, Mayor Rosisal, isang pagpupugay sa iyong dakilang ehemplo na pinapakita sa mga kalampenyo. So, pagkatapos niya, tayo meron tayong babasahin natin kung mababasa natin yung isang related na issue. Ewan ko kung related ba to o medyo malayo. Yan. Medyo mabagal ang system. Pero anyway, mababasa rin natin to. Ayan. Okay. Sa detalye na lang, ibigyan ko na lang ng pahapyaw sa detalye. At parang ayaw bumukas ng ating system. Anyway. Mapanggit na lang yung dating hinaing bakit pinatigil ang mga quarry operations dito sa Laguna.
Yan, pinatigil daw kahit merong permit o merong kaya nga pasado naman sa mga requirements. Pinatigil. Sino nagpatigil? Di natural. Yung may solusyon. Yan nagpatigil. At di umano may chismax. Chismax to May isang quarry na nag-ooperate. Pinayagang mag-ooperate. May-ari ng quarry na to, taga Quezon. Sila raw yung nag-iisang authorized na magtambak ng lupa doon daw sa Pakil, doon sa Ahonan Dam. Bakit may exclusivity? Yung ba yung solution? Exclusivity? Ang dapat dito ay ang Laguna para sa Tagaluguna. Kung meron man ng mga negosyo o proyekto na masasabi, una't higit sa lahat ang makikinabang taga Laguna, hindi taga Quezon. Yan, gusto natin alamin, ano ba tong gobyerno to? Ano ba tong pamahalaan na to? Pamahalaan panlalawigan na may solusyon. Walang pinagkaiba dun sa mga hinaharang sa sabungan. Pinagbabawal yung mga makina dahil yung ibang makina o yung lahat ng makina mula pa sa dating administrasyon. Di raw pwede mag-operate kung hindi papalit yung makina ng nasa administrasyon. Hindi natin alam, chismax din. Isa sa mga nasa likod ng makinang yon, kamag-anak daw. Di umano. Chismax lang. Tapos ngayon, quarry naman. Walang pinagkaiba. Baka may kaugnayan din doon sinasabing hinaharang na sanitary landfill. Baka merong solusyon na may kausap na pala. Gaya ng sabi ko nga, yung mga ganyang negosyo, ganyang mga pasilidad na may kinalaman din ang may binabayaran, siyempre may kita dyan ang ahente o kung sino yung nag-endorse o kung sino yung nagbigay ng basbas. Hindi nyo nakikita yung connecting the dots. Mapasabungan, makina ng sabungan, hanggang sa landfill, pati na sa quarry operation, may solusyon. Hindi natin sinasabing ang gobernador ang ahente pero may final say yan. Siyempre, may kumpas siya. May authority yan na magbigay permiso. Pero hindi natin sinasabi, wala tayong sinasabi dapat medyo matalas ang mga mamayan, mga Lagunense. Maging matalas kayo.
sa bawat nangyayari sa inyong komunidad, nangyayari sa politika, dyan sa inyong lugar, higit sa lahat sa lalawigan ng Laguna. Sa magandang hapon nga pala kay Kapitana Vicky Torres Songpilyo ng Barangay Mayapa dyan sa lungsod ng Calamba. Ayan. Isang magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood. So, ayan. Dumating na naman tayo. Saktuin na natin isang oras. Dahil katulad ng sinabi ko nga, tayo bumalik sa hanap buhay. Ay tayo sa paglilingkod na kahit tayo ay kaya nga pinagdadaan ng mabigat, meron tayong sinusurvive na karamdaman. Kaya ano ba mapapala ako sa kaangaw-ngaw? Nais lang natin please matulungan nating mga kababayan malinawan sa mga issues, mag-guide sila kung ano mga dapat nilang gawin, dapat nilang isipin. So sa ating mga nanonood ngayon, sa ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Laguna, hanggang sa muli nating pagkikita, hanggang sa muli nating pagsasama sa panibagong panibagong episode. Yan. At panibagong issue na dapat pag-usapan. Yan sa inyong lahat. Sa lahat ng ating mga kababayan all over the world. Mabuhay po kayo sa paraan na gusto nyo. Yan. Hanggat gusto nyo. Mabuhay po kayo. Stay safe. Stay happy. Have a pleasant weekend ahead. Sana'y lahat ay maging masaya kahit nasa gitna tayo ng matinding krisis sa mga panahon na to. Ito po ang inyong lingkod, RJ Alakdan Salgado, para sa programa Point of View. Magkita-kita po ulit tayo sa next episode. Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod.